GG! Ayan, so good afternoon, good day everyone. We will be starting solving this problem. So continuation to nung sinolve natin last time regarding the fundamentals of fluid flow. And so ito yung number 6. Let's continue with our number 7. So before we proceed, let's recall ng konti ano yung mga dapat nating matandaan for this topic. Okay? So, dito sa fundamentals of fluid flow, there are certain considerations na dapat nyo laging isaalang-alang. So, hindi nyo dapat kalimutan kapag nagsisolve, tingnan nyo, pwede ko ba itong may apply? Okay? Always nyo nga hanapin yon for this particular topic. So, unang-una, that is yung ating continuity equation. So, sabi sa ating continuity equation, for any two points sa isang section kung saan nagpo-flow yung fluid. O, halimbawa, ito, isang section or two sections in particular. So, ito yung section 1 and yung other end, section 2. For any two sections wherein yung fluid is flowing from that point, papunta dun sa kabila, the discharge Q from point 1 is equal to the discharge papuntang point 2. Diba? Always. Lagi. Laging equal yung discharge. So, meaning, A1 times the velocity 1 is equal to your A2 or area 2 times the velocity 2. Always nyong i-consider yan. So, kapag given yung area or velocity dito sa isang point, given ang area sa isang point, automatic na kaya din natin kunin ang velocity doon sa other end. Okay? So, always yung titingnan, pwede bang may apply ang concept na to. Kaya hanapin mo. So, other than that, for any two sections, sabi sa Bernoulli's theorem, the energy is constant all throughout. Meaning, yung energy sa point 1 is equal to the energy sa point 2. Yung energy sa point na to, this point, has to be equal sa energy here on the other point. Okay? So, ano ba yung mga energy na yun? Okay, recall natin, meron tayong pressure head, P over unit weight, velocity head, V squared over 2g, and elevation head, which is denoted by Z. Okay? Pressure head, velocity head, elevation head. So, pag sinulat natin yan sa ating energy equation, so energy sa point 1 is equal to the energy sa point 2. So, the pressure head at point 1 over gamma plus the velocity at point 1 squared over 2g plus the elevation head is equal to the pressure at point 2 over unit weight plus the velocity at point 2 squared over 2g plus the elevation head at point 2. Always equal yan. So, alalahanin mo, yung energy, binubuo yan ng tatlong head or energy, which is yung pressure energy or pressure head, the velocity head, and then the elevation head. So, kung equal sila sa point 2, dapat pag pinag-add natin lahat or kinuha natin yung total ng energy na yon, dapat equal sila. Sometimes, hindi sila nag-equal. In a way, because meron tayong losses. Ano ba yung mga losses? So, yung fluid natin, nagpa-flow yan sa canal, sa irrigation canal, sa hose, sa pipes or sa pipelines. And in real life, meron tayong tinatawag na head loss due to friction. Yan, 'di ba?
yung fluid natin, kapag tumatama yan sa corners or dun sa sides ng ating kanal or ng area kung saan siya dumadaan, merong friction doon. Yung friction between the fluid and the surface. So, nagkakaroon tayo ng loss of energy. So, we can say that from point 1 papuntang point 2, somehow, diba, kung ang flow ng liquid natin ay from point 1 to point 2, we can say na in between this section, habang naglalakbay yung ating liquid, nagkaroon tayo ng loss of energy. So, kung i-apply natin yan sa ating energy equation, parang ganito. Yung pressure natin sa point 1 plus unit weight, velocity sa point 1 squared over 2g plus the elevation. Before siya dumating doon sa other side, nagkaroon tayo ng head loss. So, anong gagawin natin? Magbabawas tayo ng head loss. So, yung head loss na yan, dinidenote natin as HL. Head loss. Okay? So, pag binawas natin yung head loss dito sa ating unang energy, sa energy sa point 1, magiging equal na siya sa energy sa point 2. Okay? So, pwede mo siyang isipin na ganito. From point 1, naglakbay si liquid, but somehow nagkaroon ng losses. So, binawasan natin yon ng head loss. Okay? So, equal siya sa ating pressure sa point 2 over unit weight plus velocity sa point 2 squared over 2g plus the elevation head. So, ito ang equation natin kapag merong head loss. So, other than this, in real life, maliban sa head loss na i-encounter natin, so, minsan, necessary na yung fluid or yung water iangat. For example, ito yung ating pipeline, di ba? Yung water tank natin. Sa mga water tanks, which is of course located, yung elevated water tanks, located sila sa mas mataas na position. So, ito lang yung ating pipeline, normally. Nandito lang. Pero need natin siyang iangat doon sa taas ng elevated water tank. So, need nating iangat or dagdagan ng energy. Bakit? Kasi kung wala tayong ganong ilalagay, hindi tayo mag-a-add ng energy, we know na based on logic, makikita mo, yung fluid, syempre yung natural way, magpo-flow yan from higher position, pababa. Diba? Ganun naman sa totoong buhay. Yung fluid, mula sa taas, pababa yan. Because of their potential energy. So, always hahanapin ng liquid yung mas mababang location. So, para maka-counteract yun, anong ginagawa natin? Naglalagay tayo ng pump. So, naglalagay tayo ng pump. Anong gagawin ni pump? Mag-a-add siya ng energy para yung liquid natin, imbis na pababa, umakyat. Okay? So, ang gusto nating matandaan dito, ano ang ginagawa ni pump? So, si pump, nag-a-add ng energy. Okay? Ang purpose niya, to add energy. So, from point 1, halimbawa, nandito, and gusto mong iangat yung ating water or liquid sa mas mataas na position, ano ang ginagawa natin? Naglalagay tayo ng pump. Now, kapag atin ngayon kukunin ang energy equations from point 1 to point 2, ano ang mangyayari? Ganun pa rin, pressure, head, velocity head sa point 1, elevation head sa point 1, but somehow, from point 1, bago tayo pumunta ng point 2, ano ang ginawa natin? Naglagay tayo ng pump. At ang ginawa ni pump, siya ay nag-add ng energy. So, nagkaroon tayo ng HL.
HA. Ano si HA? Yan yung head added by the pump. Ano yung head added? Di ba yun na yung energy added? Okay? So, from point 1, before tayo dumating ng point 2, nag-add tayo ng energy kapag merong pump. So, kung may head loss pa dyan, in between, magbabawas ka ng head loss. Okay? Bago mo ilagay yung energy equation sa point 2. So, ang gusto nating matandaan dito is that kapag merong pump, ano ang ginagawa niya sa system? Nag-a-add siya ng energy. Okay? Ganun lagi ha. Yun ang ginagawa ni pump. Nag-a-add ng energy. Other than pump, meron pang isa. Yun naman yung tinatawag nating turbine. Turbine. Ano naman si turbine? So, ito ay karaniwan mong nakikita sa mga dams, sa mga location kung saan hina-harvest yung energy ng water, yung hydroelectric energy ba ang tawag doon? Yun, hydroelectric energy. So, si turbine, ang ginagawa niya, kumukuha siya ng energy from the water. And yung energy na yon, kino-convert niya into electricity na yun ang ginagamit natin. So, in essence, ang ginagawa ni turbine is opposite ng ginagawa ni pump. Si pump, nag-a-add ng energy. Yung flow ng water, mas pinapalakas niya. Si turbine naman, opposite, ang ginagawa niya ay nag-e-extract ng energy. Okay? So, we can call that extract energy as head extracted or HE, or simply the head extracted by the turbine. So before tayo mag-solve, maganda na inyo nang malaman kung ano yung mga bagay na to. So si head loss, nagbabawas ng energy yan. Si pump, nag-a-add ng energy, denoted as HA or head added by the pump. Si turbine, kumukuha, nag-extract. Binabawasan niya yung energy natin. So, we denote that as HE or the head extracted by the turbine. So, kung ilalagay mo yan sa ating energy equation dito, so, P over unit weight plus velocity 1 squared over 2g plus the elevation head minus head loss. Kung may head loss, kung walang head loss, ilagay mo na lang to as 0. Diba? I-0 mo na lang sa HL. And then, syempre, minus head extracted. So, wag mo nang lagyan ng HA. Maglalagay ka lang ng head added by the pump kung merong pump. Maglalagay ka lang ng head extracted by turbine kung merong sinabi sa problem na merong turbine. Okay? So, anong ginagawa? Napansin mo yung nangyari sa equation natin? Kapag nagbabawas ng energy, ginagawa natin, binabawasan lang natin. Given na from point 1 to point 2, dumaan tayo sa part na yon. Dinaanan natin yung pump. Before tayo makarating sa point 2, nag-increase ng energy. So, kung ito ay turbine, yung pump na yan, before ka dumating sa point 2, nabawasan naman yung energy. So, pwede mo yung isipin in real life, compare sa real life yung nangyayari. And, I believe, mas magiging mabilis. Or minsan, hindi mo na need yung formula kapag ganon. But for now, pwede tayong umasa muna sa formula. But somehow, mas okay na alam natin kung ano si turbine. Okay? Extracting energy, pump, adding energy. So, kapag tinuloy mo to, dapat equal siya kay, or sa energy sa point 2, so lagay natin, plus velocity sa point 2 squared over 2g plus z sub 2. So, ito yung mga tatandaan mong formula.
Ito yung kapag walang head loss, walang pump, walang turbine. Ito na una. Ito naman kapag merong head loss. Ito naman kapag merong turbine, pump rather, meron kang head added. Kapag meron naman turbine, ano ginagawa mo? Meron kang head extracted. Yung head loss dyan, pwede mo tanggalin kung sinabi naman sa problem na siya ay 0. Okay? So, I hope that is clear. Let's proceed sa sample problem. Yan. So, water is flowing in an open channel at a depth of 2 meters and a velocity of 3 meters per second. It flows down a chute into another channel where the depth is 1 meter and the velocity is 10 meters per second. Neglecting friction, determine the difference in elevation of the channel floors. So, to start with this problem, illustrate natin yung nangyayari. Meron tayong open channel. So, drawing natin, open channel. Let's say ito. Okay? So, we know that the water is flowing from a depth of 2 meters. So, ito yon. Ito yung depth. Let's say, hanggang dito sa liquid. Hanggang dyan. So, ang height na to is 2 meter as stated as sa problem. And then, magfo-flow siya pababa. Flows down into another channel where the depth is 1 meter. So, yung liquid magfo-flow pababa. Pagdating niya dun sa baba, ang height na lang ng ating channel is 1 meters. So, lagay mo na din doon sa taas, ang velocity is 3 meters per second. Dito sa baba, the velocity, or sa point 2, sabihin na natin point 2, is equal to 10 meter per second. Ang gustong itanong sa'yo, ano yung difference in elevation sa dalawang channel floors na to? So, tawagin natin tong section 1, yung nasa taas. Section 2, itong nasa baba. Ang gustong kunin, a difference in elevation between the channel floors. Nasaan ang channel floors? Ito. And ito. So, kunin natin yung difference in elevation sa dalawang channel floor na yan. Yan. Let's call that distance or height difference as h. So, to solve this problem, ang gagawin natin, equate natin yung energy sa point 1 and sa point 2 applying Bernoulli's theorem. So, dapat equal yung energy across any point sa isang patch ng ating fluid na pinagpa-flowan niya. So, energy sa point 1 is equal to the energy sa point 2. So, at this point, identify mo muna, may head loss ba? May pump? May turbine? May head loss? Wala. Diba? Walang binanggit. May pump? Or head added? Wala. Okay, tatanungin na kapag nakita mo yung problem. May turbine? May head extracted ba by the turbine? Wala. So, meaning, yung ating energy equation will only be consist of the pressure head, the elevation head, and the velocity head. So, sa point 1, lagay mo, pressure head sa point 1 over unit weight ng liquid plus velocity sa point 1 squared over 2g plus elevation head. Walang head loss, walang pump, walang turbine. So, equal na. Agad yan doon kay point 2. So, pressure sa point 2 over unit weight plus velocity sa point 2 squared over 2g
plus elevation ni point 2. So, kapag naisulat mo na yung equation, what do you need to do? Fill up mo na yung mga data dyan, given na nakuha mo na lahat ng ilalagay. So, for the pressure at point 1, ito si point 1, what is the pressure? 0. Bakit 0? Notice, pansinin mo, itong ating channel or yung fluid natin, both yung point 1 and yung point 2, sila ay exposed sa air. Diba? Kasi channel lang to. Kapag open channel, ito, nakalagay yung open channel, ibig sabihin, exposed sa air. So, kung exposed yan sa air, alam mo na. Diba? Ang pressure dyan is the same sa pressure ng atmosphere, meaning ang gauge pressure is 0. Gauge pressure. Okay, gauge pressure. Siyempre kung pressure, absolute pressure, meron yan. Pero dahil gauge pressure lagi ang pinag-uusapan natin ha, kapag hindi binabanggit, alalahanin nyo, hanggang ngayon, gumagana pa rin yun. Kapag hindi binanggit kung anong klaseng pressure, always gauge pressure yan. Minimeasure natin relative sa ating atmosphere. So, 0 si pressure, velocity, meron, 3 meters per second. So, 3 squared over 2 times 9.81 plus elevation sa point 1. So, para naman sa mga elevations natin, yung Z, para yan ay iyong sagutan or mahanap, need mong kumuha ng reference point. Ano ba ang pinakamagandang reference point? So, yung pinakamaganda is yung pinakamababang location. Nasaan yun? Ito. Yung nasa point 2. Or yung pinakamataas na location sa yung illustration. Or kapag may nabukang illustration, hanapin mo. Nasaan po yung pinakamataas or pinakamababang point? Doon ka mag-reference. Or any point kung saan kaya mo or sure ka na madali mo makukuha yung mga distances na kailangan mo. So, safe bet lang kasi yung lowest and highest point kasi kadalasan sa problems dito, doon nire-reference nung gumawa ng problem yung kanyang measurement. So, sa case natin, dun tayo sa pinakamababang point. Ito yun. Yan. So, from this point, elevation, ito na sa baba. Ito. Yan. Ang ating elevation sa point na yan, itong pinakamababa, iset mo yan as your 0 meter. Okay? Yung reference dito mo, doon mo ilagay si 0 elevation. So, from this reference, ano yung elevation head ni point 1? Okay? Hindi ito ha, hindi itong H lang na to. Nasaan, hanggang saan ba yung ating water? Nandun sa taas. So, meaning, ang ating elevation head should be H plus 2. Okay? Hanapin mo kung hanggang saan yung water. Yan. So, for this case, the elevation head should be H plus 2. From the reference datum o mga tayo ng H, pero wag kang tumigil dahil channel bed pa lang to. Hanggang saan si water? Yung nagpo-flow itself. Nandun sa point na to. Kaya nag-add pa tayo ng 2. So, next na, equal to sa pressure sa point 2. Now, the same with point 1, exposed sa air, so 0 din ang pressure. Plus the velocity, then squared over 2g plus elevation sa point 2, alam mo na, 1. Diba? From point 2 hanggang sa water surface, 1. Yan. So, kapag ikaw ay nagsusukat ng elevation head, always sa water surface mo sukatin. So, here, kapag kinuha mo na si H, may lalabas dyan.
So, ang value ni H will be number 3.64 meters. 3.64 meters, and that is your final answer. Okay? Next problem. Number 8. So we have a pipe carrying oil of a specific gravity of 0.877, changes in size from 150 mm at section 1 and 450 mm or millimeters at section 2. Section 1, okay, note mo yung part na yan, is 3.6 meters below section 2. So, mas mataas yung section 2. And the pressures are 90 and 60 kilopascals respectively. If the discharge is 150 liters per second, hanapin natin si head loss. So, to do this, let's illustrate yung problem. Meron tayong pipe. So, let's say ito yung pipe. Yan. Nasaan daw si point 1? Nasa mas mababang location. So, sabihin na natin nandito. Point 1. Si point 2, sa may mas mataas na location. Let's say, nandyan si point 2. So, ano pa ang meron ka? Well, note mo, ang liquid na dumadaloy dyan ay oil with specific gravity of 0.877. Meron ka ding diameter ng pipe sa section 1. So, this one is having a pipe with diameter of 150 mm. Sa section 2 naman is a pipe with 450 mm diameter. Ano pa? Yung pressure given. So, yung pressure sa point 1 is 90 kilopascals. The pressure at point 2 is 60 kilopascals. Ano pa? Wala na. Okay? Discharge pa pala. Discharge. So, si discharge is 150 liters per second. So, once kompleto na, or na-visualize mo na at least yung mga nangyayari, pwede ka na mag-start sa energy equation. So, energy sa point 1 is equal to the energy at point 2. So, identify mo ulit, may head loss ba? Wala, kasi ngayon ang pinapahanap. So, hahanapin natin si head loss. May turbine and pump? Wala. So, we can say na ito yung energy equation natin. So, energy sa point 1 minus yung head loss is equal to the energy sa point 2. So, to expand, ano yung bumubuo sa energy heads natin? Pressure head plus velocity head plus elevation head minus head loss is equal to the pressure head at point 2, velocity head at point 2, plus elevation head at point 2. Once you have completed yung equation, so ganun ulit, tulad ng ginawa mo kanina, isa-isahin natin. May pressure ka na ba? Sa point 1, yes, 90 kPa. Sa point 2, meron, 60 kilopascals. Elevation, well, yes, kasi sabi dyan, si section 1 daw ay 3.6 meters below section 2. So, from this point, papuntang section 1, the height difference is 3.6 meters. So, later on, maglalagay tayo ng reference saan? Sa lowest point. Dito yon. Lagay tayo ng reference dyan. Ito yung ating elevation 0 meter. Okay? So, makukuha natin yung elevation heads.
Si velocity naman, walang given sa atin directly. Pero, merong area. Ano pa? Merong discharge. And we know that a discharge, Q, is constant all throughout sa ating channel. So, meaning, kaya na natin kunin ang velocity sa point 1 and sa point 2 because we already have the discharge. So, sa velocity sa point 1, this is equal to Q over area 1. Diba? Because discharge is equal to area times velocity. So, here, 150 liters per second. So, that is equal to 0.15 cubic meter per second. Bakit? Kino-convert natin into cubic meters? Dahil, pansinin mo, kapag nilapag mo yan sa energy equation mo, hindi pwedeng naka-liters yan dahil yung ating unit weight, okay, yes, naka-cubic meter. Yung gravitational pull, naka-meters per second. So, customary na yon na kapag ang units na given sa atin, naka-mm, naka-cm, naka-liters, whatever. Yung unit ng ating dimensions, length, height, area, volume, laging naka-meters yan. Para maiwasan ang komplikasyon. Okay? So, as much as possible, i-convert na natin, especially kung kayo ay, yung unit weight na gamit nyo ay naka-cubic meter. So, if ever lang na nakalimutan ng conversion, 1,000 liters is equal to 1 cubic meter. Yan ang ginamit natin dito. So, over area, pi over 4 or 0.25 pi times 0.15 squared. So, sa velocity or ang velocity natin sa point 1 should be equal to 8.49. So, kayo, i-store nyo to ha. Sinusulat ko, nakadodecimals lang, pero kayo, i-store nyo yan. And sa point 2 naman, same process, same discharge, different area. So, yung ating Q, 0.15, area natin, 0.25 pi times 0.45. Diba? 450 mm diameter. Okay. 0.45 squared. So, this one, or yung velocity to natin, 0.94 meters per second. Okay? May pressure na tayo, may velocity ka na, may elevation head ka na, kaya na natin kunin sa head loss by substituting the data sa ating equation. Sa point 1, pressure is 90 over 9.81 times 0.877. Okay, unit weight yan ha. Oil to. Plus velocity sa point 1, 8.49 squared over 2 times 9.81 plus elevation head Z. So, si point 1, ito, nandyan na nakalagay yung reference datum natin, which is elevation 0. So, meaning, si point 1, siya ay nasa 0 elevation head. Okay? Minus head loss. Si head loss ang hinahanap, so hayaan na natin. Equal sa pressure sa point 2, 60 over 9.81 times 0.877. Velocity 2 squared, 0.94 squared over 2 times 9.81. And lastly, elevation. So, from our reference datum, si point 2 ay nasa height na 3.6. Yan. So, here, you can solve na sa ating head loss. Siya na lang yung unknown. Diba? So, head loss is equal to 3.51 meters. Okay? 3.51 meters. And yes, yan na yung final
answer. Okay? Next problem. Next, number 9. So, oil flows from a tank through 150 meters of 150 mm diameter pipe. So, ito yung pipe natin na yung diameter niya ay 150 mm lamang. Siya ngayon ay nagdi-discharge papuntang air as shown. Ito yan. If the head loss from point 1, ito yung point 1, papuntang point 2, yung point kung saan nagdi-discharge na into air yung ating liquid, ang head loss 600 millimeters or 0.6 meters. Determine the pressure needed to point 1 or at point 1 to cause 17 liters per second of oil to flow. So now, obviously, or kung hindi obvious sa atin, pansinin mo agad from point 1 papuntang point 2, ano ang nangyari sa ating liquid or sa ating hose. Yung point 2 mas mataas kay point 1. So imagine mo sa real life, kung ganito ang setup ng ating hose and liquid, malabong lumabas yung liquid dyan. Unless meron kang pump dyan na magpapump ng water, or yes, tulad ng ginawa sa problem na to, pressurize. Kapag pressurize yung tank natin, kaya niya yan. Kahit mataas pa yan. Kahit nasa mas mataas na position pa. So, ang goal natin, dapat yung discharge ng liquid paglabas niya sa point 2, 17 liters per second. So, para masagot to, ganun ulit, energy equation tayo. But before that, tingnan mo, may turbine? Wala. May pump? Wala. May head loss? Yes, pero bigay naman sa atin. 600 millimeters. So, pwede mo nang isulat yan. Energy sa point 1, nasaan? Ito yon, is equal to, or minus head loss is equal to the energy at your point 2. Yan. So, from point 1, naglakbay si oil. Somehow, nagkaroon ng head loss na 600 mm bago dumating kay point 2. So, expand na natin ang equation. So, pressure sa point 1 over gamma plus velocity 2g squared plus elevation head minus head loss is equal to pressure sa point 2 plus velocity sa point 2 plus elevation head. So, lagay na natin yung pressure sa point 1. So, for point 1, ang pressure dyan, wala. Kasi nga yun ang hinahanap. The pressure needed at point 1. So, set natin as is. Pressure 1 over unit weight of oil with specific gravity of 0.84 plus velocity sa point 1. So, iisipin mo, wala pong given na velocity dito sa point 1. Diba? Pero may binigay na discharge. Yun nga lang, para makuha ang velocity sa point 1, need natin ng area. Diba? Need natin si area. So, ngayon, ano yung area nito? Walang binigay. So, ito ay isang tangke. So, kung i-imaginein mo, ano ba yung commonly yung mga sizes ng tank natin? Note mo na ito ay oil flowing from a tank. So, commonly, ang diameter ng mga ganyang tank nasa 2 meters upwards na yan, paakit na. 1 meter, 3 meter, 4 meter. Kumbaga, malaki. Okay?
And sa problem na to, hindi given. So, it's safe to assume, safe tong gawin, safe mo tong i-assume kapag hindi given and kapag ganitong mga tangke, na yung ating area ay very large. Malaki si area. Now, imagine mo, paano ba kinukuha si velocity? Diba, velocity is equal to Q over area. Now, ano si Q? 0.017. Dahil naka-liter siya, gagawin mong cubic meter. Kaya naka 0.017. Over a very large area. So, sabihin na natin yung area mo dyan ay 50. Maliit pa tong 50 square meters ha. Possible, mas malaki pa. Anong mapapansin mo? 'Di ba? Paliit ng paliit yung makukuha mong velocity approaching 0. So for these kinds of situation, kapag malaki po yung area natin or hindi na binanggit, safe to assume na hindi siya relevant or simply put, approaching to 0 yung value niya. So this is also observable naman. Diba? For example, meron kang malaking batya or malaking tangke na lang. Reservoir ng tubig. Halimbawa, sa balon. Tapos, kumukuha ka ng tubig doon na maliit lang. Ganito lang. Yan. Ganito lang kaliit yung hose mo. 150 mm. Maliit lang yan in real life. Imagine mo yung 150 mm diameter. Maliit lang yan. Ano yung velocity doon? 0. Okay? Ano ba si velocity? Di ba yung velocity, change of location ng isang object with respect to time. Kaya naka meters per second. So, yung liquid particle natin, from this point, after a few seconds, nandito na siya. Then, after a few seconds, nandito na. Yung pag-flow niya, kumbaga. Ito ay kitang-kita mo kapag maliit yung cross-section. Kitang-kita mo yan. Pero kapag malaki yung cross-sections sa mga balon, sa mga malalaking area, kapag kumukuha ka doon ng liquid, tapos maliit lang yung discharge, yung pagbaba nitong surface ng ating liquid, hindi mo na mapapansin yun. Mayroong bumababa, pero sobrang liit nun. Meaning, yung pag-change ng position, M, with respect to time ng ating particle, halos wala, halos negligible. So, ano yung take away natin dito? Ano gusto kong matandaan nyo? Gusto nating makuha? For every or for large areas, for tanks na ganito, for reservoir, diba yung mga reservoir ng tubig, sa dam, sa fish ponds, malalaki yung area doon, diba? Tapos, kapag maliit lang yung discharge na kinukuha doon, it is safe to assume na yung velocity ay 0. Okay? Safe i-assume yon. Pero kapag binigay, ito ha, kapag binigay naman yung area, then, kailangan mong gamitin yon. So, dito sa problem na to, hindi binigay yung area ng ating tank, then, it is safe to assume na siya ay negligible. Sabihin, malaki yung area niya. Pero kapag binigay yung area, kahit malaki pa yan, gamitin mo. Okay? Ganun lang ha. Kapag binigay, gagamitin. Kapag walang binigay, wag mo nang gamitin. Kapag ganito yung cases, malalaki yung area. Okay? Makikita mo naman yan based on the illustration or sa context ng problem. So, always mong aalamin ano yung context ng problem. So, need mo talaga mag-solve ng marami para ma-familiarize ka sa mga context na yon. Iba-iba kasi yung situation. So, pag iba na situation, possible, may konting tweak sa approach, but essentially, ganito pa rin naman yung gagawin mo. Yun nga lang, dahil tayo ay nagsisimula pa lang, ano pa tayo doon? Prone pa tayo sa pagkalito sa mga ganong bagay. So, once you are accustomed na sa pag-solve ng marami, for sure, kayang-kaya naman natin yan.
So, to continue, the velocity has to be 0. Elevation head is, wag ka na gumawa ng reference. Although okay lang naman, pero wag na kasi binanggit na dyan sa ating figure na yung point 1 nasa elevation of 20 meters. So, ilagay mo na agad 20. Minus head loss, which is 600 mm or 0.6 meters. Equal siya kay pressure at point 2. O now, si point 2, saan yan? Nasa bandang nozzle, which is yung part kung saan nagdi-discharge na yung ating liquid sa air. Ibig sabihin, exposed na siya sa air. And alam mo na anong nangyayari kapag exposed sa air, di ba? Equivalent na yung pressure niya sa atmosphere. Meaning, the gauge pressure is 0. Add natin yung velocity sa point 2, which is, wala pa tayong nakuha, pero kaya natin kunin dahil may discharge kang 17 liters per second, mayroon kang diameter na 0.15 meters or 150 mm. So, kunin mo. So, velocity sa point 2 is equal to the Q, 0.017 over 0.25 pi times 0.15 squared. So, this one is equal to 0.96. So, lagay mo na siya dyan sa velocity. 0.96 squared over 2 times 9.81 plus elevation head to 30 rather. 30 na, 30 meters. So, si point 2 ay nasa 30 meters. So, pwede mo na i-shift solve or kahit hindi na kung alam mo namang i-algebra, kunin mo na si pressure sa point 1. So, cancel mo na yung mga 0. Magiging sagot, the pressure is 87.74 kilo Pascal. Yan, 87.74 kPa. That is your final answer. Okay? Next. So, number 10. So, we have a 20 horsepower HP suction pump operating at 70% efficiency. It draws water from a suction line whose diameter is 200 millimeters and discharges into air through a line whose diameter is 150 mm. The velocity in the 150 millimeters line is 3.6 meters per second. If the pressure at point A in the suction pipe is 34 kilopascal below the atmosphere where A, yan, si A daw ay mas mababa kay point B. Determine the maximum elevation above B to which water can be raised assuming head loss of 3 meters due to friction. So, lagay tayo ng pump muna. So, ito si pump. Yan. Now, si pump, siya ay kumukuha ng water sa isang suction line. Halimbawa, ito na yan, suction line. And then, sa kabilang side, syempre may karugtong na pipe yan. And magdi-discharge siya ng liquid or ng water into air. So, aangat tayo. So, from point A, kung saan sinukat natin yung pressure sa suction pipe. So, nandito halimbawa yon, point A. The pressure sa point na to is negative 34 kPa. Diba? 34 kPa below the atmosphere. So, yung height daw ni A relative to point B, let's say nandito si point B, is
1.8 meters lower. So, ito yon, 1.8 meters. Ano pa ang meron tayo dyan? Given sa atin ang diameter ng suction pipe. Ito yung suction pipe. Diameter is 200 mm. Para naman sa discharge pipe, yung kabilang side ng pump, 150 millimeters. Ayan. The velocity is 3.6 meters per second. Saan yan? Dito sa 150 mm. Also, yung pump natin may rated power. Mayroong 70% efficiency. So, given na meron kang pump, una mo agad isipin, dahil may pump yan, mas lalakas or madadagdagan yung energy ng ating fluid. Diba? Aangat yan. So, ang pinapatanong, so from point B, sa point na to, gaano pa daw kataas yung kaya nating igawin sa ating pipe wherein kaya niya pa rin mag-pump nung water. So, iaangat po to. Iaangat natin. So, from point B, angat tayo. Gaano daw kataas to? Let's say, ito yung point C. So, from point B, gaano pa daw kataas yung kaya nating iangat? Wherein, syempre, yung liquid, magpa-flow pa din. Diba? So, ang gusto natin kunin is yung height h na to. So, paano natin kukunin si h? Well, ganun ulit. Diba? So, energy sa point 1 must be equal sa energy sa point 2. Pero, nakita mo, sir, may head loss. Yes. And meron ding pump. So, from point 1, before tayo pumunta or makarating sa point 2, or point A rather, from point A, before tayo makarating sa point B, anong ginawa mo? Dumaan ka sa pump. So, nadagdagan yung energy natin. So, kung ano mang energy ang meron sa point A, pagdating natin sa pump, nadagdagan yon. But, as we go through, from point A to point B, nagkaroon ng head loss. So, ilan daw? 3 meters. So, bawasan natin ng head loss. So, wala ng turbine. So, ito ay equal na sa energy sa point B. So, kung isusulat natin, so, the pressure sa point A over unit weight plus velocity sa A squared over 2G plus elevation head ni A plus head added minus head loss is equal to pressure sa point B squared plus velocity sa point B squared over 2G plus pressure head or elevation head sa point B. So, direct substitution. Kung meron ka ng data, kapag wala, hahanapin natin. So, for pressure at point A, given, diba? So, nasa loob ng pipe yan, may pressure dyan, which is negative 34 over 9.81. Next, velocity sa point A. Wala. Wala pang ginigay sa atin. Pero, doon sa kabilang side ng pump, given ang diameter, so may area ka, given si velocity, meaning, kaya natin kunin yung discharge sa point na to. Di ba at all points sa isang channel, ang discharge equal? So, meaning, pwede natin kunin ang velocity sa point A by using the continuity equation. So, QA or area A, area A times velocity A is equal to area B times velocity B. Galing yan sa continuity equation natin that says discharge is constant all throughout the channel.
So, VA or velocity sa A is equal to area sa B, pi over 4 times diameter 0.15 squared times velocity B 3.6 over area ni A 0.25 pi, cancel yon, over 0.2 squared. So the velocity at point A is equal to 2.025 meters per second. So, yan na yung velocity sa point A. Pwede mo na yung ilagay dito sa ating equation. So, 2.025 squared over 2 times 9.81 plus elevation. So, for this one, mag-set ka ulit ng reference. So, saan? Dito na lang, sa pinakamababa. Kay point A. I-set natin to as 0 meter elevation. So, meaning, ang ating elevation head kay point A, dahil dyan na naka-reference yung elevation natin, yan ay 0. Plus head added. Paano mo kukunin yung head added by the pump? Given sa atin ay power, so ang gagamitin mong formula dyan is the power is equal to gamma QE. Yung power, ito na yung given na 20 HP or horsepower. Unit weight, alam mo na yan. Unit weight ng liquid. Q, discharge. May area and velocity ka, so kayang-kaya mo yung discharge. Ano si E? Di ba yan yung energy? Simply put, ito yung energy na kayang i-provide ni pump. Simply put, yung E na yan na yung head added or yung energy added. So, para makuha yan, direct substitution tayo. May unit weight na tayo, may discharge tayo, may pressure, or may power. Eh kaso, yung power mo or yung pump mo, nag-ooperate lang siya at 70% efficiency. Diba? So, yung kaya niyang i-discharge sa factory, let's say galing factory yan, before mo pang gamitin sa kung saan, sabi dyan, yung iyong pump, 20 horsepower yan. Yun nga lang, after mong i-install, ano nangyari? Napag-alaman mo, 70% efficient lang pala. So, ano nangyari doon? Dapat, ang power natin ay bababa. Diba? So, instead na 100% yung kaya niyang ibigay na energy, diba? Ang ginagawa niya, nagbibigay ng energy. So, ang nangyari, 70% lang. So, i-multiply natin yan sa 0.7. So, ang gagawin mo, 20 horsepower. Before ka mag-continue, gawin mong naka-watts. Diba? Because 1 watt is equal to 1 Newton meter per second. So, tandaan mo tong unit na yan. Yung conversion na yan. Para, minsan, pag nakalimutan mo yung equation ng ating power, pwede ka mag-unit analysis. Okay? So, kaya mong kunin tong unit na to, yung Newton meter per second, dito sa unit weight QE. So, minsan, yun ang ginagawa natin para pag nakalimutan natin yung formula. So, HP, gawin mong horsepower. Horsepower, gawin mong watts. So, 1 HP times sa 746. Tiga 70% efficient lang siya. So, multiply pa natin sa 0.7. Ito na yung power. 20 times 746 times 0.7. So, yung 20, after mong i-multiply sa 746, magiging watts. Yung watts, i-multiply mo sa 70% para malaman natin yung actual capacity ng ating pump. So, this is equal to the density or unit weight, 9810. Okay? Naka-Newton
naka-Newton yung ating watts, di ba? Newton meter per second. So, dapat yung unit weight, naka-Newton. Times Q, well, wala kang Q, pero may area tayo. Area, which is 0.25 pi times 15 squared. So, sa pagkuha ng ating discharge, kahit 0.1 or 0.2 ang piliin mo, okay lang. Or point A or point B, walang problema dyan. Okay? Okay lang yan. Dahil same naman ang discharge all throughout. Times 3.6 times head added. So, your head added by the pump is equal to 16.73 meters. So, yan na yung head added by the pump. So, this head added, lagay natin dito, 16.73 minus head loss. So, given si head loss, 3 meters due to friction. So, lagay natin, 3 meters. Wala na. O, equal na natin sa pressure sa point B. O, diba sa point B, sabi dyan, nagdi-discharge sa air. So, alam mo na yun. Dahil sa air ulit, expose sa air yung dulo ng ating pipe, kung saan dun ang pinapasukat sa atin, 0 si pressure. Velocity naman, wag mo nang hanapin dahil given na yung 3.6. So, hindi mag-iiba yan dahil from pump hanggang sa dulo, pare-parehas naman yung area. So, pare-parehas yung velocity niyan. Basta, pare-parehas ang discharge. So, 0 plus the velocity 3.6 squared over 2g plus elevation. Yan. So, from point A, papuntang point B, or point C, rather, ano yung ating height? So, palitan pala natin to, hindi to be C. Because what we are measuring is yung energy sa point A hanggang point C, kung saan inangat natin yung ating hose. Okay? Gaano kataas yung iaangat pa ni hose. So, ano si elevation? So, from 0, yan ay 1.8 plus h. Diba? So, 1.8 plus h. So, solve natin si h. Lalabas dyan ay 8.02 meter. 8.02 meters. Okay? That is for number 10. Ayan. So the pump shown draws water from reservoir A at elevation 10 meters. So ito yan. Reservoir A. And lifts it to reservoir B at elevation 60 meters. Nasaan si reservoir B? Ayun. The head loss from reservoir A, papuntang point 1. Nasaan si point 1? So, baka hindi mo makita. Sinend ko sa iyo yung figure. Pero ito yun just before the pump. Yun point 1. And see the loss of head from A to 1 is 2 times the velocity head in the 200 mm diameter pipe. So, yung head loss natin. And the loss of head from point 2 to B is 10 times the velocity head in the 150 mm diameter pipe. Determine the rated horsepower of the pump and the pressure heads at 1 and 2 in meters when the discharge is 0.03 cubic meters per second. So, nandyan na yung illustration. Note natin from A to 1 ang ating head loss. So, isulat mo.
yung head loss. Head loss from point A to point 1, ilan daw? Twice or 2 times the velocity head in the 200 mm diameter pipe. Nasaan yun? Nandito. So, meaning, ano yung velocity sa point 1 or yung velocity head sa point 1? Diba? V1 squared over 2G. So, yung head loss natin from A to 1 is 2 times V1 squared 2G. Consequently, sa point 2 naman, 2 to B, the head loss is 10 times nung velocity head sa 150 mm diameter pipe. Ito yon. Okay? Sa point 2. So, parehas lang yan. Kahit nandito si point 2, bigay constant naman yung area all throughout. So, pare-parehas din naman ng velocity. Nag-iiba lang yung velocity kapag nag-iiba din yung area. So, 10 times velocity sa point 2 squared over 2G. Okay? So, kailangan mong makita yung part na yan. So, ang gusto nating hanapin ay yung horsepower or rated horsepower of the pump. Para mahanap yung rated horsepower, ano nga ba ang formula natin? 'Di ba? Yung power is unit weight times discharge times energy. So, yung unit weight, so water yan, alam mo naman ang unit weight ni water. Yung discharge Q, kaya natin kunin. Because, given, 0.03 cubic meter per second. Yung energy na lang. So, ano ba tong energy na to? Remember, kapag pump, yung energy na yan na yung head added by the pump. Head or energy added by the pump. Kapag turbine naman, head extracted or energy extracted by the turbine. So, need lang natin kunin yung ina yan, makukuha na natin si power. Siyempre, wag mong kalimutan i-convert sa HP dahil rated horsepower yung pinapahanap. So, to find this energy added by the pump, anong gagawin? Yes, energy equation tayo. Energy equation from point A is equal to the energy equation sa point B. Yan. A to B. Now, pwede mo rin gawin from A to point 2. Wag nga lang A to point 1. Bakit? Kasi nga, gusto nating makuha is yung head added by the pump. So, hindi pwedeng A to 1 lang. Kasi nga, hindi pa tayo dadaan sa pump. So, hindi natin makukuha yung energy added by the pump. So, from A to B tayo. Yung A to 2 naman, hindi yan pwede sa ngayon. Bakit? Kasi unknown sa atin yung pressure sa point 2. Okay? Unknown sa atin yung pressure sa point 2. So, kapag sinolve natin yung from A to B, makikita mo, bakit from A to B ang kinuha natin? So, diretso tayo. Before tayo makarating from A to B, dadaan ba sa turbine? Hindi. So, walang head extracted. Sa pump, yes. Automatic, yun ang pinapahanap. May head loss? Mayroon. So, from A to B, ano yung mga head loss na na-encounter natin? Dalawa. Diba? May head loss from A to 1. Ito yon. And may head loss ulit from 2 to point B. Ito yon. So, kung isusulat natin yung ating energy equation, ganito yon. From point A, energy equation sa point A natin, nabawasan nung head loss from point A to 1. Pero, pagdating sa point 1, may pump. So, mag-add tayo ng energy galing kay pump. Tapos, mula sa pump, sa point 2, may head loss ulit.
So, head loss from point 2 to point B, yan na lahat, equal yan sa energy sa point B. Yan na yung equation mo. So, to expand, kunin natin yung mga energy sa A and sa B, yung tatlo, pressure, velocity, and elevation heads. So, from point A, ano si pressure? Isulat ko muna, pressure sa A over gamma plus velocity sa A squared over 2G. Okay, minus head loss plus head added minus head loss is equal to pressure sa B, velocity sa B, plus elevation sa B. So, isa-isahin natin. Ano yung pressure sa point A? Kita mo, reservoir. Commonly, ito ay common ha, hindi naman 100%. Pero default kasi sa hydraulics or fluid mechanics, kapag reservoir, yan ay yung common sa dam, sa fish ponds, yung mga common reservoir, di ba open or exposed sa air yun? So meaning, kung siya ay exposed sa air, pressure is 0. Zero si pressure. Sa point B, malamang ganun din dahil reservoir din yan. 0 din ang pressure sa B. How about the velocity? O ito na, nabanggit na natin kanina. Di ba sobrang lawak ng reservoir? Kita mo naman yung laki ng pump natin, 200 mm lang. So magkakaroon lang ng significant movement dyan sa reservoir kung yung discharge mo malaki din. Tulad na lang kung isang malaki din yung area na kumukuha ng fluid sa reservoir. Gagalaw yan. Pero kung napakalawak na reservoir mo, tapos 200 mm pipe lang yung kumukuha ng tubig, tapos yung discharge mo, ilan lang, maliit lang yan, 0.03 lang, kita mo, sobrang liit. So, hindi mo na mamamalayan na babawasan pala yung tubig para lang umiihi yung reservoir dyan. So, automatic or safe assumption lagi, kapag reservoir, 0 ang velocity, 0 ang pressure. Ito ha, kapag reservoir, unless stated, so kapag walang binanggit tulad ngayon, automatic yan. The pressure is 0, the velocity is 0. Doon sa surface ng reservoir. Kapag nozzle, kanina sa previous problem, di ba nozzle, may velocity yon kasi maliit lang yung area ng nozzle. Pero 0 si pressure. Especially kapag binanggit, ito, babanggitin naman yan, expose siya sa air. Kapag exposed sa air, kapag exposed sa air, hindi po natin i-consider yung pressure. 0 si pressure. Okay, so tandaan lang yung mga bagay na yan para hindi na tayo marilito kapag may na-encounter. Hindi ka magtataka, uy sir, bakit biglang 0? Bakit ganon? Okay, so concept ang tinuturo ko sa inyo. Bakit nangyari yon? So, tatandaan. So, kung di mo na alala, so kapag na-upload na yung video, o nandyan na, balik mo lang, replay natin. Okay, hanggang matanggap mo na sa sarili mo, okay, 0 yun. So, next. So, sa point B, 0 din. Para sa reservoir yan. Di ba nakita mo, madami agad tayong tinanggal. Kaya natin pinili yung point A at point B. Kasi pag point 2 ang pinili mo, may pressure dyan. Nasa loob ka ng pipe eh. Diba? So, lagi mong i-relate sa real life. Oo, sa real life mayroong pressure dyan. Unless may leak. Pero syempre, kapag mga problem solving naman, ano yun, parang perfect lagi yung system natin. Walang sira yan. Unless stated na may sira. Pero laging perfect yan. Laging perfect condition yan. So, elevation. Huwag ka na maghanap ng reference dahil nilagyan na dito. 0 elevation daw yung nasa point 1 and point 2, yung pump. So, si A, anong elevation? 10. So, mayroong value. Isulat na natin. Z sub A, 10 minus head loss sa A, head loss from point A to 1 and head loss from point 2 to point B. So, wala pa tayo niyan. Kunin natin. Okay? Kunin natin.
So, before tayo mag-proceed, kunin natin yung mga head loss. So, to solve for this head loss, need natin ang velocity. So, solve muna natin yung velocity sa point 1 and sa point 2. So, velocity sa point 1 is equal to Q over area 1. Okay? Area with diameter of 200 mm. So, si Q, 0.03. Lagay mo. 0.03 cubic meters per second. Si area 1, 200 mm. Okay, so 0.25 pi times 0.2 squared. May makukuha kang velocity dyan. So, velocity sa point 1 is 0.95 meters per second. Diretso tayo sa point 2. So, velocity sa point 2 is Q over area ng point 2, 0.03 over 0.25 pi. Multiply natin sa area ni point 2, 150 mm or 0.15 meter squared. So, that is 1.698 meters per second. Okay ka na sa velocity. Okay? Pwede mo nang kunin si head loss. O, diretso na natin dito. So, velocity sa point 1, 0.95. So, 2 times 0.95 squared over 2g. So, pwede mo i-cancel yung 2 kapag sisulat mo na mamaya. Para naman sa head loss from point 2 to point B, 10 times ng velocity head sa point 2. So, this is our velocity, 1.698. So, 10 times 1.698 squared over 2 times 9.81. So, may makukuha ka dyan. Mas maganda, store mo na lang para lagyan na lang tayo ng lagay dito. So, pwede mo nang isulat lahat ng datang meron ka. Elevation sa point A, balikan, 10. 10. Minus head loss from A to 1. Yon. 0.95 squared. Kinansel mo na yun to, ha. 0.95 squared over 9.81 plus head added by the pump. Yan ang kinakuha natin. Yan ang gusto mong hanapin. So, hayaan mo lang. Minus head loss from point 2 to point B. 10 times 1.698. So, 10 times 1.698 squared over, so over naman sa tagilid, over 2 times 9.81 is equal to, di ba? Wala na. Equal to 0 yung pressure at velocity ni B. Elevation tayo, nasa 60. So, 60. Here, makukuha mo na yung head added by the pump, which is equal to 51.56 meters. Okay? That is your head added by the pump. Pero hindi pa tapos yan dahil ang kailangan natin ay rated horsepower. So, kunin mo si power. Gamma 9810. Q 0.03. Diba? Recall ka lang, ha. Recall lang natin, ha. You know. And then head added 51.56 meters. Makukuha mo yung 15,175 watts. Pero dahil horsepower, convert natin. 746 watts is equal to 1 horsepower. So, this is equal to 20.5
34 horsepower. That is your final answer. Okay, pero hindi dyan nagtatapos dahil pinapahanap pa sa atin ang pressure head sa point 1 and sa point 2. Okay? So, para naman mahanap ang pressure head sa point 1, ganun ulit. Energy equation tayo. So, gagasgasin natin yan. So, hanapin natin ang pressure head at point 1. So, pressure head at point 1. So, energy equation, anong pipiliin mo? Kahit saan, pwedeng 1 and 2, pwedeng 1 and A, pwedeng 1 and B. Pero syempre, bawat pagpili mo, may consideration ka. Saan ba mas mabilis? Saan ba mas madali? Saan ba kompleto ang data? So, pinakamabilis dyan is yung A and 1. So, as you solve more problems, darating yan sa inyo intuitively. Mache-check nyo ano pa yung pinakamabilis. So, now, take it easy. Ang pinakamaganda dyan, i-try natin. Okay? From A to 1. So, alam agad natin kasi kay A, walang pressure, walang velocity. So, elevation lang. Pero, from A papuntang 1, merong head loss. And kay point 1 naman, may velocity dyan. May pipe, nasa pipe na siya, so may velocity. May elevation, pero 0 naman si elevation. May pressure na. Pero okay lang, kasi pressure nga yung gusto mong kunin. And take note, from point A to point 1, wala pang pump. Okay? So, wag ka mag-a-add ng pump dyan dahil si pump ay after pa ng point 1. So, kung A to 1 lang i-consider mo, wala pang pump. So, isulat natin. Ano nangyari? Energy sa A is equal to energy sa point 1. Or, kung ating palilinawin, from point A, papuntang point 1, yung energy sa A, nabawasan ng head loss from A to 1. Diba? So, from A to 1, may head loss. Equal yan sa energy sa point 1. Yun lang. So, expand natin. Pressure sa A over gamma plus velocity sa A squared over 2G. 0 naman tong dalawang to. Diba? Walang pressure and velocity ang ating reservoirs. Plus Z sa A minus head loss from A to 1. Meron ka na yan. Nakuha na natin to kanina. Is equal to pressure sa point 1 over unit weight plus velocity sa point 1 squared over 2G plus elevation head ni point 1. To continue, okay? Ano si Z? Ano nga yun? Nakalimutan ko. 10 meters. 10 meters or 10 minus head loss. May head loss ka na. Diba? Sana yun? Ito, 0.95 squared over 9.81. So, ilagay natin. Minus 0.95 squared over 9.81 is equal to the pressure head sa point 1. Okay? Yung pinapahanap dyan yung pressure head, ha? So, meaning, ito na yun. Ito na mismo yun. Yung P1 over gamma. Yan na. Plus velocity head ng point 1. So, which is velocity 1 equals sa 0.95 squared over 2 times 9.81. Plus elevation head sa point 1 which is 0. Tama? 0. Yes, 0. Diba kita mo? Kompleto yung data except sa pressure. So, ganun yan. Kung nasaan yung makukuha mo na agad, syempre, yun ang pipiliin natin. So, P1 over gamma, or yan na yung pressure head, that is equal to 9.86.
meters. That is your pressure head. So last for this item, sabi, determine the pressure head at point 2. Point 2 tayo ngayon. So nandun si point 2, pili ka ulit ng dalawang points para ipag-equate yung energy. So for this case, piliin natin si point 1 and point 2. So sa last part, actually kahit saan ka na kumuha dyan, kahit anong i-partner mo kay point 2. Bakit? Kasi kompleto na yung data natin. May pressure ka na kay 1, kay A and B naman, okay ka na sa data mo dyan. Okay, tested na natin yung A to B, kompleto parehas yan. Yung 1, okay na yung pressure. So kahit saan na yung piliin mo kay A, kay B, and kay 1. Pare-parehas po ang sagot na makukuha nyo dyan. So for your practice, pwede nyo gawin A to point 2 or B to point 2. Diba? Mache-check nyo kung nagigets nyo na or medyo nasusundan nyo na yung nangyayari. So, ganun lang kasi yon. So, dito sa problem natin, ang iti-test ni sir, iti-test ko, 1 to 2. So, for your practice, I hope you do from point A to point 2 and from point B to point 2. Okay? Para naman ready kayo sa exam, lagi nyong i-exert yung sarili nyo to solve harder problems or mag-try man lang. Go out of your way. Diba? Hindi pwedeng kung anong binibigay, yun na lang ng yun. So, go out of your way to find, to solve problems. Para naman sa inyo yan. Sige. So, energy equation tayo from point 1 to point 2. To point 2 or to expand. Diba? From point 1, ano nangyari? May head loss ba? Wala. Bakit? Yung head loss ay from A to 1. So, kung from 1 to 2 ka, wala kang dadaan ng pipe na may head loss. Okay, saan ka lang dumaan? Yun, sa pump. Ibig sabihin, from point 1, nagdagdag tayo ng energy galing sa pump bago tayo magiging equal kay energy sa point 2. Okay? So, lagyan na natin. Pressure sa point 1 or pressure head plus velocity head plus elevation plus head added by the pump is equal to pressure sa point 2, velocity head ni 2 plus elevation head ni point 2. May pressure head ka na kay point 1. You know, kakukuha lang natin. Diba? So, 9.86. Okay? Wag mo nang i-divide sa 9.81 ha. Kasi ito na mismo yon. Pressure head na yan. Plus velocity sa point 1. Yan na. 0.95 squared over 2 times 9.81 plus Z elevation ni point 1, 0. Okay? Plus head added. Sana hindi mo nakakalimutan, sinolve mo na yan. You know, 51.56, the head added by the pump. Is equal to the pressure at point 2, yan na yung hinahanap, pressure head sa point 2, plus the velocity kay 2, 1.698, squared over 2g plus 0 ang elevation ng point 2. So, parehas sila ni point 1. Now, di ba? Ito lang yung unknown, si P2 or yung pressure head sa point 2. So, P2 over unit weight or the pressure head. So, this is equal to 61.32 meters. And yes, that's your final answer. Okay? Next. Yan, so pwede nyo naman i-replay. So, okay lang yan. Replay na lang. So, saan ba? Ay, ba't walang laman to? Yan. 11, 12. So, water
enters through a motor, water enters a motor through a 600 mm diameter pipe under a pressure of, okay, hindi pa na nakalagay dyan, under a pressure of 14 kPa. Lagyan natin. 14 kPa. And it lives through a 900 mm diameter exhaust pipe with a pressure of 4 kPa. A vertical distance of 2.5 meters separates the centers of two pipes at the sections where the pressures are measured. If 500 liters of water pass the motor each second, compute the power supplied. Diba? Power supplied. For this one, let's illustrate. May motor tayo. So, lagi tayo ng motor. Okay? So, this motor, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay pump or ito ay turbine? Ba? So, this motor, ito ay isang pump. Paano? Well, nabanggit sa dulong part, power. Diba? Power supplied. So, power supplied. Ano ang ginawa? So, from our line, channel, tayo ay kumuha ng power. So, hindi pala pump. Kumuha ka eh. Ano bang ginagawa ng pump? Di ba ang pump nagdadagdag? Nagdadag siya ng power. Head, nag-a-add siya ng head. Ano ang ginawa sa atin? Power supplied to the motor. Yung motor ang binigyan ng supply. Yung motor yung binigyan ng energy. So, meaning, hindi siya pump, but instead, siya ay turbine. Diba? So, kailangan nating mapansin yung mga ganyang bagay. Power supplied to the motor. So, yung motor natin, siya yung sinuplayan ng power, siya yung binigyan ng energy, siya ang kumuha ng energy. So, this one is a turbine. And, turbine or motor. Turbine. So, this turbine, mag-enter na yung water through a 600 mm diameter pipe. So, yung pasukan, dito papasok sa part na to, ang diameter dyan, 600 mm. Okay? And this pipe is under the pressure of 14 kilopascal. Now, lalabas siya sa kabilang side, of course. Ayan. Ano yung diameter? 900 mm with a pressure of 4 kilopascal. Pero, doon sa dalawang point kung saan nag-measure tayo ng pressure, ang vertical distance ay 2.5 meters. Okay? 2.5 meters. So, if 500 liters of water pass the motor each second, so, yan, diretso na natin. So, here, hindi sila level, so, bababa yung ating pipe. So, hindi kasi binanggit kung ang ating sections ay pataas or pababa. Okay, walang binanggit. So, let's assume na pababa na lang siya. Assume to, assumption lang, assumption. So, if ever naman, may ganitong cases, I doubt bibigyan ko kayo ng ganito sa exam, yung vague type of problem. So, ito kasi ay board exam question. So, sa board exam kasi may mga choices. Diba? So, ang ginagawa sa board exam, kapag ganitong vague, itatry mo. Itatry mo nasa baba,
itatry mo nasa taas. Itatry mo nandun. Ganun lang kasimple kapag board exam kasi may choices. Pero dito sa undergrad, syempre, hindi pwedeng gano'n dahil hindi tayo nasa choices. Pero still, hindi ko kayo bibigyan ng ganito. Pang board exam kasi yung problem na to, kaya gano'n. Okay, so let's assume na downward. So actually, downward talaga to sa board exam. So, yun na lang. So, pababa. And yung difference in elevation nila is, ilan? 2.5 meters. Yan. 2.5 meters. Okay? So, si Q, or yung pressure sa part kung saan tayo nag-measure, dun sa pangalawa, this is 4 kilopascal. So, let's say, this is 0.2. Yan. This is 0.2. Yung nauna, yung pinagsukatan ng pressure, 0.1. Yung Q natin is 500 liters. Note natin, constant yan, di ba? Constant. All throughout the channel or pipeline. So, hanapin natin yung power supplied to the motor sa ating turbine. Well, alam mo nang gagawin, energy equation. May head loss ba? Balikan natin. Wala. Okay? So, walang head loss. Walang pump, merong turbine. So, from point 1, bawasan natin ang energy. Naglagay tayo ng head extracted. Diba? From point 1, before tayo dumating sa point 2, nabawasan ng energy. So, equal na siya sa energy sa point 2. So, isa-isahin natin. Pressure head sa point 1. Elevation head, velocity head sa point 1, elevation head, minus head extracted. Okay. Yan, repetitive yung part na to, pero ganun talaga. So, fill up mo na yung mga bagay-bagay. May pressure ka sa point 1. Yes, 14 kilopascals. 14 over unit weight of the liquid plus velocity. Wala pa. Pero, may Q tayo, may diameter tayo, kaya natin kunin si velocity. So, let's solve for those first. So, velocity sa point 1 is your 0.5. 500 liters, 0.5 cubic meter. Diba? 0.5 cubic meter per second. Liters per second. Yan. So, divide natin sa area, which is 0.25 pi times 0.6 squared. Okay, ilan kaya yan? So, 1.77. Okay? So, sa point 2 naman, the velocity is 0.5. 0.25 pi times 0.9 squared. 0.79 naman. Okay? So, meron ka ng velocity, di ilagay na natin. 1.77 squared over 2 times 9.81 plus elevation. So, mag-set ka ng reference. Pwedeng sa point 1, pwedeng sa point 2. So, kay point 2 na tayo maglagay ng 0. So, nasa point 2 yung 0 elevation. And as you can see, diba? Si 2i nasa 0, si 1i nasa 2.5. Diba? So, kung ito yung ating 0, nasa taas si point 1. So, 2.5 yung kanyang elevation. And then, minus head extracted. Well, walang value yan kasi yan ang hinahanap. Pressure to 4 kPa over 9.81 plus velocity 0.79 squared over 2 times 9.81 plus elevation head sa point 2. Diyan tayo nag-0.
So, 0 ang elevation sa point 2. At this point, pwede ka na. Diretso mo na. Kuha mo na si HE. So, the head extracted is 3.65 meters. Pero wala pa dyan ang sagot dahil ang kailangan natin ay power supplied. So, 9810, diba? Q, gamma, energy. Yan. Yung HE, yung head extracted, yan na yung energy dyan sa equation natin, sa formula na yan. Times the discharge, 0.5. Yan. Times energy, 3.65. So, this one is equal to 17,890 or 889.87 watts. And yan na yung sagot mo. Okay? That is your final answer. Next. Ano ba ito? Last 2. So, a 50 mm diameter siphon discharges oil from a reservoir. Elevation is 20 meters to open air in 20 meters into open air. Feeling ko na ano siya eh. Nalito yung text. With an elevation of 15 meters, the head loss from the reservoir point 1 to the summit point 2 with an elevation of 22 meters is 1.5 meters, and from the summit to the discharge end is 2.4 meters. Determine the flow rate in the pipe in liters per second and the absolute pressure at the summit, assuming atmospheric pressure to be 101.3. So, to solve this one, illustrate natin. May reservoir. So, let's say ito reservoir mo. Yan. Reservoir. Okay? Then, merong oil sa loob. Oil. Then, nag-siphon. Di ba pag siphon, suction. So, naglagay ka dyan ng pipe, hihilahin na yung fluid. Ayan. So, the elevation of this reservoir is nasa 20 meter. And then, i-discharge niya sa open air. Note mo yung mga part na yan. Diba? Subtle lang pero may effect yan. Open air. Elevation ng air, 15 meters. And then, yung head loss daw from point 1, okay, nasa na si point 1? Ito si point 1. Yan. Kung saan nag-start yung equation natin. To the summit, nasaan si summit? Ito, si summit. Yung tuktok nung ating siphon. Okay? With an elevation of 22 meters. So, 20 meters. 22 meters elevation is 1.5 meters. So, like, note mo yun ha. The head loss, lagi ko na nga, head loss from 1 to 2 is 1.5 meters. And from the summit to the discharge end, so let's call this discharge end as point 3. So the head loss from point 2 to point 3 is equal to 2.4 meters. So determine the flow rate in the pipe and the absolute pressure at the summit. So, ano yung flow rate sa pipe natin? Okay? Yun ang gusto nating mahanap. Flow rate in the pipe or simply si discharge. So, to find that discharge, ang gagawin? Alam mo na. Diba? Energy equation ka ng energy equation. So, energy sa point 1 is equal to the energy at point 3. So, bakit? Ulit,
ito ang tiningnan natin. Well, si point 1, reservoir yan. Meaning, walang pressure, walang velocity head. Si point 3, may velocity head. May velocity head yan. Pero walang pressure. Okay? So, lista natin. Kasi may head loss. So, ilagay na natin. Lagyan na natin ha. Yan, may head loss. Walang turbine, walang pump. Head loss. So, from point 1, before tayo makarating sa point 3, ilan yung head loss na dadaanan mo? Dalawa. Head loss from 1 to point 2. Then, head loss again from point 2 to point 3. So, nawalan tayo ng energy dyan dahil sa pipe. So, from point 1, bawasan natin ng head loss from 1 to 2. And then, head loss ulit from 2 to 3. Equal siya sa energy sa point 3. So, lagay natin. Energy sa point 1 is the pressure sa point 1 over unit weight of the liquid plus velocity sa point 1 squared over 2g. Elevation sa point 1 minus head losses is equal to the pressure sa point 3 over unit weight plus the velocity sa point 3 over unit weight plus the elevation head sa point 3. So, kung titingnan natin, yung pressure sa point 1, cancel dahil reservoir. The same with the velocity. Sa point 3, cancel sa pressure dahil siya ay naka-discharge into an open air. Okay? Into open air. So, ano lang yung unknown? Elevation head ni point 1. Pero given, 20 meters. Lagay mo na. And then, head loss. Meron tayong dalawang head loss. Actually, meron ka ng given dyan. So, 1.5 tapos 2.4. Diba? From point 1 to point 3, dalawa yung head loss. And then, equal yan sa V over 3 squared or V sub 3 squared velocity sa point 3 over 2 times 9.81 plus elevation head sa point 3 which is 15. So, makukuha mo si velocity. And kapag nakuha mo si velocity, makukuha mo si flow rate. Yun ang pinapahanap, di ba? Si flow rate. Okay? Kasi nga meron tayong area na 50 mm diameter. So, lagay mo. Diretso na natin. Velocity 3 is equal to 4.65 meters per second. Okay? So, may velocity ka na. Kunin natin ang discharge. Q. A3 V3 4.65 times area sa point 3. 50 mm diameter. Okay, all throughout naman yan. Mula dito sa point 1, yung sinaksak mong pipe dyan hanggang point 3, pare-paras yung size. Times 0.05. Okay, conversion na. Makalimutan mo. So, this is equal to 9.12 times 10 raised to 3 yata. Negative 3 cubic meters per second. Pero dahil liters ang pinapakuha, diba? Naka-liters, Okay, alam mo nang gagawin. Diba? Multiply natin sa 10 raised to 3. So, yung ating Q is 9.12 liters per second. Okay, that is your discharge. And then, lastly, absolute pressure at the summit.
So, anong gusto mong kunin? Pressure muna sa summit. Pag nakuha na natin yung pressure sa summit, bago natin kunin yung absolute pressure. And para makuha yan, pwedeng i-consider ang energy equation sa point 2 and point 3, pwede rin sa point 2 and point 1. So, sa case natin, point 1 and point 2 na tayo. Okay? So, P-abs at summit. Yan, para makuha, energy equation sa point 1 equal sa energy equation sa point 2. Pero, before ka makarating sa point 2, magkakaroon ng head loss. Diba? May head loss. So, ilagay na natin. Minus the head loss from point 1 to point 2 equal to the energy at point 2, the summit. The summit, si point 2. So, diretso ko na, hindi ko na ilalagay yung energy equations natin. Ito. Kasi, alam mo na yung pressure ay 0. Velocity is 0. Ano yung elevation head ni point 1? 20. Ano yung head loss from point 1 to point 2? 1.5. Huwag mo isasama yung 2 to 3. Diba? 1 to 2 lang yung pinag-uusapan natin. So, 1.5. So, this is equal to the energy equation sa point 2. So, pressure head sa point 2, P over 9.81 times 0.82. Yan. Okay, pressure ang kinukuha natin, ha. Pressure sa point 2 plus velocity head sa point 2. Now, ano yung velocity sa point 2? Yes, siya na din yung velocity sa point 3 kasi same lang naman to ng area all throughout. So, yung velocity is 4.65 squared over 2g. And then, elevation head which is 22. Makukuha mo si pressure sa point 2. So, this one is equal to negative 37 kilopascals. And then, syempre, dahil absolute, alam mo na ang gagawin, ha? So, P absolute is equal to negative 37 plus 101.325 atmospheric pressure. So, ang final answer mo is 64.32 kilopascals. Yes, yan na yung final answer. Okay? Ayan, so, I hope nasundan at masusundan ninyo at naintindihan. That's it for this topic. And thank you so much for listening. I need you.